Right. Dito na naman tayo. Share ko na naman tong pagkontra ni Sara Duterte sa pistok sa mga teroristang NPA. Okay? Anyway, I'm fully agree sa sinasabi ni Banat Bay about sa nakaraan at sa katotohanan. Dahil totoo naman talaga, kung hindi sana kumakampi si Vice President Sara Duterte, hindi siya nagpabudol, nagpauto sa mga Marcos noon, hindi sana mangyayari ngayon ang problema sa bansa natin. Nakabalik ang Marcos na yang inutil na yan dahil din kay Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Pero huwag kayong magalit. Dahil kailangan nating sasabihin ang katotohanan. Nasa tama lang tayo. At agree naman ako na at least ngayon, nagsasalita na si Sara Duterte na talagang kontra siya sa pistok na gagawin ni Koteng BBM. Yan. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Vice President Sara Duterte, na ipagpatuloy mo yang pagbabatikos sa administrasyong ito. Huwag kang mananahimik dahil pinagkaisahan ka na ng mga congressman, pinagkaisahan ka na ni Tambaloslos, tinanggalan ka na ng confidential fund, ginagamit lang yung confidential funds against you. Kailangan mong banatan yung mga siraulo dyan. Huwag kang manahimik, Sara Duterte. Andyan pa rin kami sa likuran ninyo, mga Duterte. At tuloy-tuloy mo lang na ipaglaban ang katotohanan. Tama ka, tama talaga. Kailangan walang pistok sa mga NPA terorista dahil yan ang ginagamit nila na para umaatake na naman sila. Ito talagang si BBM na walang panindigan, walang sariling prinsipyo, walang sariling desisyon. Alam niya kung anong nangyayari sa bansa natin. Talagang napaka-inutil talaga ng presidente ngayon. Nakakabwisit, nakakagalit. Kaya kayong mga nabudol noon ni BBM, no more Marcos talaga tayo. Sana magkaisa tayong lahat na kahit si Amy Marcos, wag na wag nyo ng kampihan yan. Dahil dugong Marcos pa rin yan, dugong traidor pa rin yan. Yan ang tandaan nyo, mga taong bayan. Wag na kayong magpapauto. No more Marcos. Sabi pa nga ni Maharlika, buburahin na natin talaga ang lahi ng mga Marcos sa politiko. Let's unite kung gusto natin na magpapatuloy ang maayos na takbo sa bansa natin. Kasi talagang malas talaga itong Marcos BBM na presidente ngayon. Daming nangyayari, tingnan nyo. Ang bombing sa Marawi na nangyayari doon noong December 2. Mayroon ba siyang salita? Nasaan siya? Wala. Inuuna niya pa yung may kasalan doon na nakikita ni Maharlika, na nagsisend kay Maharlika. Pero wala siyang salita sa lindol sa Surigao del Sur, na maraming mga taong na doon, natatamaan ng lindol. Wala siya, wala talaga siyang pakialam sa atin mga taong bayan. Yan ang tandaan ninyo. Dahil itong jutang Marcos na to, hindi ito lumalaki na mahirap. Wala itong pakiramdam, manhid ang utak at puso ng gagong to. Kaya didma siya sa mga nangyayari sa bayan natin. Inuuna niya pa yung party-party. Pinaglalaroan niya lang ang bansa natin, pinagluluko lang tayo, mga taong bayan ng presidenteng ito. Yan ang katotohanan. Assalamualaikum. Madayaw, ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima
ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army. Naalala niyo yung interview natin kay Pangulong Duterte? Marami nagsabi noon, marami nagtaka noon dahil isa sa mga binanggit ni Pangulong Duterte na merong isang kandidato dyan na presidentiable na alam naman nating sumusuporta sa mga komunista. Meron isang ano dyan na gano'n ang yun ang kanilang ginagawa. Marami nagsabi nun na si Leni Robredo yun. Hindi ako umiimik. Bakit? I cannot speak for the president. I will never speak for the president. I have no right to speak for the president. Even if ako yung nag-interview. Even if I know kung sino ang tinutukoy niya. Kasi nga, syempre off-cam, nag-uusap kami. Kaya lang, hindi ko na kailangang ispilingin pa ngayon. Dahil sa nangyaring enkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, Ito yung isang bagay na paulit-ulit ko sinasabi. Itong mga terorista na ito, itong mga komunistang CPP, NPA, hindi ho ito kriminal. Ito'y terorista. Ibig sabihin, mas mataas pa sa kriminal Tama. ang Correct. ginawa nila. It's a decades of criminal act ang ginagawa ho nila sa bayan natin. Kami po mismo ni Mocha na interview po namin ng mga biktima nila, mga kabataan ginahasa. Kahit mga lalaki, ginahasa ng mga lalaki, na mga kadre nila. Mga batang, mga babae, binanata nila. Ganyan ho kademonyo. Etong mga to ay hindi ho tao. Demonyo na ho ito. Sinapian na ho ito mga animal na to. Yan ang katotohanan. That's why I really disagree dito sa peace talks na ito. Doon sa mga nagbabalik loob, okay ako doon. Bakit? Ginawa rin ni Pangulong Marcos yun. Kasi tandaan natin, dalawang klase ng NPA. Meron dyan na biktima lang. Okay? Meron ho dyan talagang mga damonyo. Yung mga nabiktima, kailangan natin ibalik loob. Kailangan natin ibalik sa sa gobyerno. Kailangan natin ibalik sa bayan natin. Yun, ako naniniwala ako doon. Pero para sa peace talks, ako naniniwala ako doon. Pero para sa peace talks, yung talagang magkakaroon ng peace talks, maling-mali ho yan. Tama. Lalakas ho talaga. Kaya nga sinasabi ni Madam BP Sara dito wag ho nating kalimutan ang ginawa nito mga demonyo na to sa bayan natin. Di ba ho? Demonyo ho sila walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National... Sabi nito ni Zuko Babes, let's stop blaming and start supporting Sara. She need us right now. I understand your point, Madam Zuko Babes. But we have to put it into the right perspective. Kailangan natin ilabas yung foundation. Tama. Hindi basta-basta na ganito lang, sisi lang. Kasi it would be fanatic lang, Madam. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Pagiging panatiko lamang tayo kung bigla lang tayong kakabig at susuportahan natin to because sumali sila doon sa pinaglalaban natin. Hindi ho. We have to point out anong mali. Diba? Exactly. Kasi ganito sa aking channel, hindi ho ito tipong pareho ng ibang mga vlogger dyan. Basta na lang nila ikinabig yung kanilang kwento. Yung kanilang script, ikinabig na lang nila basta-basta. Hindi ho pwedeng ganun. Kailangan ipaliwanag ho natin ng pundasyon. Bakit ba nagkaganito itong bayan natin? Kailangan natin ma-pinpoint ang dahilan kung bakit tayo nagkaganire. Yes. Di ba? Kailangan Correct. natin Hindi ko naman nung sinabing babanatan ko si BP Sara Duterte. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Tama. Ang punto natin dito, kailangan natin i-lay ang ating foundation. What really happened? Pati ito mga vlogger na to. Di ba? Para maintindihan nila, okay, eto, dito kayo nagkamali. Yes. Next time,
Ewan ko kung ano nangyari sa inyo. Next time, makikinig kayo kay Pangulong Duterte. Yan ang hirap sa inyo eh. Di ba? Hindi Tama. kasi kayo nakinig. Yan ang pinakapunot dulo nito. Kahit si Pagsalita Sara, ng ating Pangulong hindi Rodrigo nakikinig Roa sa ama. Duterte, hindi kayo nakinig. Binanatan nyo pa nga. Inaway nyo pa nga. Tapos ngayon, bigla lang kayong babalimbing. Tapos sasabihin ninyo, tatahimik kami at hindi namin kayo pupunahin. That's wrong. Anong tawag doon? Panatiko. Fanaticism, di ba? Yes, Kailangan fanatics. ipakita natin, etong pagkakamali nyo eh. Next time, listen. Yes. Di ba? Kailangan nyo tayong mag-listen. Listen to your father. Yun eh. Yun yan. Next time, makinig kayo kay Pangulong Duterte. Kung ano sinabi niya, pakinggan ninyo. Sorry to say, pero hindi ho kasi ako yung tipo ng taong o tipo ng vlogger na basta-basta lang. Correct. Makinig kayo. Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima. Kasi alam nyo kung bakit? Bakit ko ine-emphasize to? Ha? Mga ano dyan, pinahinit nyo ulo ko aga-aga. Alam nyo kung bakit ako ine-emphasize to? Para hindi na maulit ang pambubudol na ginawa sa inyo. Correct. Yan ang totoo. Kasi ito na naman po tayo eh. O, sige, babanatan nyo si Marcos. Tapos kakampihan nyo si Amy. Anak kayo ng tuwetek, oo. Naintindihan nyo ibig ko sabihin kung bakit ako galit na galit. Kaya busit na busit ako dun sa mga vlogger kuno na bumabanat kay Marcos ngayon. Tapos kakampihan nyo si Amy. Ano katarantaduhan yan? Tama. No to Marcos anymore. Di ba ho? Oh, sige, yung mga nabudol dyan. Ngayon magpapaniwala kayo doon sa mga vlogger na nagsasabing galit na sila kay Marcos pero kakampi si Amy. Anak kayo ng wedding. Di ba? Yun ang nakakabuisit eh. Kakampihan nyo pa si Amy. Akala ko ba ayaw na natin sa Marcos? Ganyan-ganyan ba kayo? Nabudol kami. Pero gusto namin si Amy. Correct. Anak kayo ng tete. Tanga. Mga tanga. Di ba? Parang mga gunggong. Bubu. Ayaw na natin si Marcos, period. Pati si Amy isama nyo. Lahat silang angka nila. Ang hirap sa inyo. Babanat kayo, kapiraso lang. Hap-hap lang. Tapos sasabihin nyo pa, kami pa ngayon ang bayara. Mga hindot pala kayo eh. Kayo nga, hindi nyo kayang diretsyo yun eh. Sabihin ninyo eh. Sige nga. Kami eh. Mga banateros, no na kami. Kahit no simula, no na kami. Hanggang ngayon. Eh kayo, meron pa kayo. Ayaw namin si Marcos, pero gusto namin si Amy kasi magkaiba yun. Ay, mga tanga. Mga tanga, mga bubu. Pinahinit niyo yung ulo ko eh. Correct, kabanat bay. Tama, mali. Mga gunggong. Kakampi pa rin kang Amy. Oh, no kayo kay Marcos. Amy pa kayo ng Amy ngayon. No to Marcos. Talaga. Burahin. Kaya ako idinidiin yung mga pagkakamali niyong kayong mga vlogger dyan at kahit si Madam BP Sara Duterte, para this time, huwag nyo naman ang kampihan si Amy Marcos. Parang awa nyo na. Yes. Pareho lang yun. Same. Biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's
statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Correct. Napatunayan Ang tindi niyan. Agreement, di ba? With the devil. Naku po, Agreement patay to the tayo devil dyan. yan. Yung pistok. Alam mo, ito lang ang tanong ko dito eh. Ito lang ang tanong ko. I understand your statement, Madam VP Sara. I admire you for standing up against your teammate na si Marcos. I understand. But the question is this. You are the vice o co-vice chairman ng NTF-ELCAC. Co-vice chairman po kayo, di ba? Ng NTF-ELCAC. Ano ho ang inyong gagawin ngayon na merong pinirmahan ho itong ating executive secretary? At ngayon ay disagree po kayo. Kung kayo ay disagree, Madam Sara Duterte, dito sa ginawa ng ating pamahalaan ni Marcos at ni itong pinirmahan executive secretary bilang NTF-ELCAC vice co-chairman, ano ho ang inyong gagawin? Yun ho ang tanong ko dito. Napaka-importanting tanong ho nito. Kasi kayo ay vice co-chairman. Kung kayo ay may paninindigan, iwanan nyo na ho yan. Kasi kasama kayo sa susunod doon sa executive order na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo making speech, making statement like this, it's okay. Actually, we support and we admire. Diba? We appreciate, we admire, we love this kind of speech sa ating VP Sara Duterte. Pero the question is, we need more. We need action. Your works. Correct. Alam nyo, ako ay bilib na bilib sa paninindigan ni VP Sara Duterte dahil po sa kanyang stand pagdating sa mga komunista at mga terorista. Sabi niya nga, actually na kahit noon pa yan, very personal yan. Kung maalala ninyo, si VP Sara Duterte ang nag-komento na tanggalin ang Makabayan Black sa Kongreso. Siya po ang talagang lumalaban. Kung si Pangulong Duterte ay merong war on drugs, si VP Sara Duterte ay talagang dito ang laban niya dito sa mga NPA terorista. Kaya nga sa kanya, it's very personal. Inamin naman niya, very personal. And because of this, Madam VP Sara Duterte, I admire you so much. But you have to do something else, Madam VP. You have to do something else. Speech is not enough. Yun ang totoo. Di ba ho? Ang speech ay hindi po sapat. Tama. Kailangan nung meron kayong gawin. Kung kailangan ninyong kausapin ng personal ang ating Pangulo at sabihin ninyo, mali ka dyan. Umayos ka. Correct. Talk to him personally. Yun eh. Hindi ho sapat lang yung magsalita. Or di kaya ipakita ninyo, mag-resign ako kayo sa NTF-ELCAC. Yes, tama. Be the voice of the opposition. Since yun ang tinayuan ng inyong father, this time follow your father. Yes. Sorry to say, but Yes, I fully agree with you, Banat Bay. malakatak eh. You're right. Diba? Palibasa, gusto mo yata si Tulfo. Ano ba naman klase mga komento yan? May mga gunggong na komento dyan. Wala sa Pangkabutas hulog. yung mga komentong ganyan. Ano kinaugnayan ni Tulfo dito? Pabihira ka naman. Ang gusto ko maging presidente, si Isko, anak ka ng wewe. Yes, Esko, ang gusto naming presidente Hindi pa rin. ko ba alam yan? Ikinampanya nga namin eh. Esko Moreno. Anak ng tanga mo. Ang pinag-uusapan natin dito yung statement ni VP Sara Duterte. Di ba ho? Ay, nako. Parang mga gunggong eh.
alam nyo, ako, sa totoo lang, ito pa rin ang aanuhin ko. Kuwari sa 2000, gusto ko tumakbo. Ito para lang sa kalaman ninyo, ha? Oh, sinimosyon, ang puso mo. Nakalaman nyo lang, 2025 talagang ikakampanya ko si Isko tumakbong senador. Yes, isa ako dyan. 2028, itutulak ko siyang maging presidente. Yes, Isko pa rin Tumakbong ako. presidente pala, hindi maging presidente. Tumakbong presidente. Isko Moreno for president sa You 2028. know why? Kasi, etong nakita ko kay Isko, lalong-lalo na yung mga pagkatalo niya, itong itong nakaraan, wala akong nakakita sa kanyang hindi nga siya publicly bumira kay Marcos, wala. Tahimik siya. Ayun, naglaro lang sa Itbulaga. Di ba? At the same time, kita niya yung nag-number 1 nga ho yung yung Santa Ana Hospital. 'Di ba ho? Yung mga kanyang ginawa, nagawa niya in 3 years. Yeah, Naayos correct. niya, gumanda. Ibig ko sabihin, if proof and proof, eto mamang to may proof. Exactly. Yun ho talaga ang totoo dito eh. Ngayon, paano kung tumakbo si VP Sara Duterte at si Isko kung sakasakali? Hindi mas maganda. Tuloy. Na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died. Wilfred De Castro, di ba tropa din ni Isko si Joma? Hindi ho. Wag ho tayong kulang sa impormasyon. Ang nagpadala po kay Yorme nung pumunta siya doon kila Joma noon nung nagkaroon ng peace talk ay ang gobyerno natin. He is part of our delegates. Wag ho tayo maging mangmang. Correct. The senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and the FP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation. Sabi nito isang to, alam ko ang tunay na banatbay. Figure ka ng social media, feeling mo random namin kaya palagay ko nanggugulo ka ngayon pero pera o bato? Anong nanggugulo? Talagang Kasi maraming sumasakay mga tanga. ko sa istorya nyo. Hindi, kasi yun ang gustong mangyari ng iba, sumakay ako sa istorya ninyo. Hindi yun ang, pasensya na ho kayo, hindi ako yung tipo ng taong sasakay sa katangahan ninyo. Tama. Ang totoo. Mantakin mo, ito nga ang tanong ko sa inyo eh. Anong katangahan yan? Meron isang vlogger dyan, galit na galit kay Marcos ngayon, sising-sisi sabi niya si Marcos, pero okay naman siya kay Amy. Hindi ko ba kayo namamangmangan dyan? Totoong mangmang. Sino kayo sa atin na mukhang tanga? Bubo. Tanungin ko kayo. Di ba ho? Okay sa inyo si Amy? Walang nagawa. Nagpapala kayo sa script niya na kontrabida siya sa kapatid niya? Kaya nga. Anak kayo ng weteng. Ganun kayo kababaw na nagpapaniwala. Isipin niyo ha, nabudol na nga kayo ni Marcos, magpapabudol pa kayo kay Amy. Anong tawag mo doon? Araw-araw bubudol kayo? Gumaya kayo kay Catherine. May lesson na matututunan kay Catherine. Kasi totoo daw yun eh. Sabi niya, sabi ng iba, sa chismis. Lalong-lalo na mga nakausap ko mga Katniel fan. Matagal na palang tinitiis ni Catherine. Di ba? Ilang beses na daw siyang nahuli daw itong di umano, itong si Daniel. Anak ng muting. Ba't napunta dyan, Banatbay? Kasi, buti ba si Katniel, nagsisi na? Buti ba siya, nagsabing finally, I will end this. Kayo, Hindi pa. kayong mga galit na galit kay Apo Marcos ngayon, magpapabudol pa rin kayo sa kapatid? Anong katangahan niya, araw-araw? Araw-araw tanga. Araw-araw bubo. Di ba? Anong
gusto nyo araw-araw kayong magpapabudol? Pagkatapos sasabihin ninyo, oh, hindi na si Amy, yung anak naman. Oh, kasi ganit. Oh, chapter close. Yun na nga eh. Pwede ba kayong mga vlogger dyan na galit na ngayon kay Marcos, pwede bang sabihin nyo, chapter close? Marcos, chapter close na? Burahin ang lahi ng Marcos talaga. Hindi. May puwang pa kayo kay Amy. Tapos sasabihin nyo kami pa ngayon yung, kami pa mga banateros vlogger ang naiba kwento. O di ba? Eh kami nga hanggang ngayon, isko pa rin eh. Isko pa rin ang gusto namin maging presidente. Pasensya na, yan ang totoo. Kung Yes. hindi tatakbo ang mga Duterte, kung hindi tatakbo si Pangulong Duterte, ako feeling ko lang eto, just to be feeling ko lang, hindi naman po hindi Okay. Hanggang dyan na lang. Alright. That's it. No to peace talk. Sabi pa nga ni Sara Duterte, ang agreement na yan na makipag-peace talk sa mga NPA, mga terorista, ay agreement ng isang demonyo. Tama. Kasi demonyo naman talaga yan. Ilang dekada. Ang mga pinapatay nila, sobrang dami na pati pa mga sundalo namamatay, mga pulis na inaatake nila. Anong tawag nyo sa kanila? Tapos ngayon, ikaw BBM, pumayag ka na makipagpisto ka sa mga terorista, kundi ka ba isang gonggong na bulong-bulungan lang? Ano to? Tanungin nyo ang taong bayan bago ka makipag-agree sa pistok na yan. Dahil marami ng mga nanay ngayon na umiiyak dahil biktima yung mga anak nila doon, nare-recruit, andoon na sa bundok, hindi na nakakauwi. Tangina to. No to peace talk sa mga NPA, NDF, at no more Marcos. Burahin ang lahi talaga ng Marcos sa politiko, Romualdez, Aranita, Dilawan, at kung ano-ano pang mga Gigimon sa politiko. Yun na yun. Isko, tuloy ang laban. Isko Moreno pa rin ako.